Magluluto nga pala ako ng isang hita ng manok mga idol, tara samahan nyo ako. Nagpadalit na nga agad ako ng apoy dito, sabay salang ng ating kawali mga idol. At nakahanda na rin pala yung mga gagamitin nating sangkap. At nung uminit yung ating mantika mga idol ay nilagay ko na agad ang ating sibuyas at bawang mga idol. At nung okay na nga ang pagigisa ko nito ay nilagay ko na rin yung manok mga idol para naman ma-defrost agad yung pagkakayelo sa ilalim ng kanyang mga laman. Hindi ko po masasabi na bagong kata itong manok na to mga idol kasi nung binili ko to ay nagyayelo talaga. Palagay ko kasi kulang yung toyo na nailagay ko doon sa sangkutsa niya mga idol, kaya naman ay nagdagdag pa ako ng konti. At dito mga idol ay tinagipan ko lamang ito para pakuluin muna ng mga ilang minuto mga idol. At mamaya-maya nga lang mga idol ay kulong-kulo na ito, kaya naman binuksan ko muna ito para halu-haluin at maglagay na rin ako ng bitchin at ating asukal. Medyo maalat na nga pala yung tuyo na nailagay natin dyan, kaya hindi naman na tayo mag-a-add ng asin, asukal at bitchin na lang, okay na yun. Hinalo-halo ko lang siya mga idol, sabay tinakipan ko na ulit para hintayin na lumambot ito. At dito nga mga idol ay nung lumambot na siya mga idol ay binuksan ko na ulit para naman halu-haluin ko ulit. Kung makikita nyo mga idol, yung sarsa niya ay talaga namang napakalapot na. At medyo mapula-pula na rin yung kulay mga idol, kaya naman inahon ko na ito para isalin sa malinis na lalagyan mga idol. Palagay ko nga ay parang humba ang tamis nito mga idol dahil medyo maraming asukal yung nailagay ko dito. Nasa 5 pisong asukal po yun na nakaripa. Pero ayos lang mga idol kasi paborito naman ng anak namin yung matatamis na sauce o sabaw ng aming ulam. Thank you!